Sound check testing. Sound. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat sa online. Welcome po sa Father's House Creation Center. Tayo papasimula na sa gawa ng Panginoon na sa Diyos at ang masigilang wiki sa fixed na presidential. Yes! Walang pangalan o hingin ng Diyos. Hallelujah! Glory to God! Praise the Lord! Yes! Salamat Panginoon! Salamat sa iyo! Diyos! Ako ay narito ngayon. Yes, Lord! Inaasang-asang presensya ko'y may malas. Ako ay narito ngayon.
Hallelujah. Praise the Lord. Sa malamanay na meeting, ang utan natin ng Diyos. Para mo, hallelujah. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Lahat ng mga pagkapuso, Diyos. Pagyan mo, O Diyos, kaya kanila. Ang pag-ibig ko'y wagas at walang hanggan. Sa aming puso, sa aming buhay, pag-uwi pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon, magpapay naman, tumakalakihan ka. Isang pagkakas ng Diyos, pagdan mo, O Diyos, tumiyak-dakila. Yesuman, ang pag-ibig mo'y wagas at walang pagkakas. Sa aming puso, sa aming puri at samay iaalay. Bukas noon ngayon, mapagkaligang lumalaging Yes, Panginoon, kay puti mo sa akin. Yes, Lord. Praise the Lord Jesus. Ikaw lamang ang tawag ko sa Yes, Lord, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapagdan. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri at sambay iaalay. Bukas noon ngayon, pagmatay ng Yes, O Lord God, Panginoon, siya'y puri mo sa ikaw lamang, Diyos, yes, ikaw lamang ang tawag ko sa
God. Glory to Jesus. Hallelujah. Salamat, salamat. Praise the Lord. Para sa ating announcement, ating worship schedule, marami po tayo dapat ipanalangin. Meron tayo panalangin sa umaga, morning prayer, morning devotion, Monday hanggang Sunday. At ating Sunday school, 9 a.m. sa pag-aaral, pagtuturo, nagsalita ng Panginoon. At darating tingin mga ating panambang linggo, morning worship, 6:30 p.m. sa gabi, ang ating evening worship at ating evening service. Ito pong linggo ay wala po tayong evening service dahil meron po tayong konferensya at magsisimula po ito bukas ng gabi. Hallelujah. Sa next Wednesday na po itong ating evening service. Hallelujah. Ang ating panalangin nating bansa, ang Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang mga government officials. Pag-pray natin, ito pong darating na eleksyon bukas ay panalangin natin ang ayusan at luklok ng Panginoon ay tatayong leader sa ating bansa at sa mga bayan. Hallelujah. Panalangin din natin ang ating mga leaders international church, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin Pastor Harold Warner, Pastor Tom King, Pastor Richard Ruby, Pastor Paul Stevens. Pag-pray natin ang ating national leader, Pastor Goy Esipida, bigay palakasan sa ating mga leaders, kalusugan at karunungan. Pag-pray natin sama ating mga regional, Pastor Frank Benaventura, Pastor Naro Bukay, Pastor Ernie Edwin, Pastor Charlie Marias, Pastor Yale Sibel, at ang ating iglesia, Pastor Rico Herrera. Sample natin pag-pray, Pastor Person Balbuena, Pastor Gabriel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Javier, Pastor Marcio Llano, Pastor Bong Canyosa, Pastor Jordan Gonzalez, Pastor Sam Mulul, Pastor Junley Bechaida, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Cianes, Pastor Jess Pancho, at kasama din ang kanilang bahay. Panalangin natin ang mga misteryo, paliligtas ng ating Panginoon. Sama na rin natin sa Panginoon ang bayan ng Tipolo, ang ating pastor, Pastor Lucena, and Samarans, people of the financial breakthrough, salvation and deliverance, Sulaki, sa Lindudote, sa Lindusali, at transportation leader, Dr. Pan ng Panginoon, palahin yung bawat isa ng mga sawang sumusuporta sa gawain ng Diyos. Pag-pray natin mga kumpletong kagalingan. Prayer request is your healing request is Garcia, Brother Juan Mataro, Bonifacio Shuri San Pedro, Rita Lourdes Agulo, Pastor Tope, Brother John Armin Mendoza, at ang ating mga sa buhay na lapit na sa Panginoon sa mga kilala, maligtas sa pangalan ng Panginoon Jesus. At ang ating mga activities ay lubigyan na tayo studies and teaching survey at ang ating International Bible Conference, bukas na. At ang Jubilee service natin may 31 degrees Celsius. Hallelujah. At sa karagdagang pabalita ng Pastor, ang mag-uulat. Hallelujah. Pag nagawa ko sa panalangin, isa pa, as natin ang pangalan ng Diyos. Purihin ang Panginoon, mga kapag. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. God is good. God is awesome. Glory to you, Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Ang banal, ang pag-ilasalat ng Panginoon ay lumalapit sa iyong banal na trono. Dinadalaman namin, Panginoon God, ang darating na kumpiyanan sa bukas, Panginoon God, ay samahan, Panginoon, dalagpuin na pangailangan ng Iglesia of Diyos, ang pagkatagumpay, Panginoon, kaliligtas, pagbunga ng mga mag-asauhan, mga disciples, Panginoon, dadalapit namin, Panginoon, ang bayan ng Tipolo ay makilala, Panginoon, sa iyo, Diyos, sa katotohanan, Panginoon, at kaligtasan lugar, nadala namin mga healing requests, prayer requests, aming mga leaders, aming mother church, sa aming national leader, Pastor Boy Esipida, ay nilalapit kami, Panginoon, bigay kalakasan, kasigahan, Panginoon, at magdadala ng iyong salita. Ngayong umaga, Panginoon, ay pagpalain mo, paghiran mo, Lord God, ang banal na Espiritu, God, at karunungan, kalakasan, God. Maraming salamat, Panginoon, ang samod na langin sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya mga awitan natin ang Panginoon sa Father's house. Yes.
lumalabas yan ng mga okasyonal na nakikita ko lang sa Facebook, nakikita ko lang sa ano, pero sa totoo lang hindi ko alam kung kailan lumalabas yung mga kaarawan. So, sa makinan, mga tahanan, lalo na doon sa mga nagpapakaina, ay Happy Mother's Day. Amen. Kapag katulad ko kasi natin, hindi ako pinaniniwala yung okasyon na yun na Happy Mother's Day ay hindi mag-open sa lahat na kasi may mga talaga may para hindi ginagampanan yung talagang pagiging yung titulo nila na nalaman ko nga, nakita ko sa ang mga Pastor Juan na yung Mother Forever. Ang title din ni Pastor Frank Ventura, Ina, Napatay naman. Okay, so, pero ngayon, di ako mamungko sa tatong pundo at bago tayo tumako sa salita ng Panginoon ay tulad ng ating ginagawa natin, dilitin tayo ng pananalagay para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Doon sa mga nag-pledge, salamat po sa mga nag-pledge at doon sa gusto pang ay pwede, hindi kayo maging nakahaki. So, libo na yung aking buwan. Nagdari talaga, hindi na rin nakakahiya na ilabot kahit paano sa ating kay Pastor Boy Disuspila. Salamat po doon sa nag-bless. Tulad nga po natin sinasabi, hindi po tayo magantihan, pero alam ng Diyos ang inyong ginagawa, ang inyong puso. Kalain kayo ng ating Panginoon. Tulad na natin na natuloy ng ginagawa, itong tayo ng pananalabi para sa gawain natin ng Panginoon Jesus. So, bukas ay butuhan. Kami mag-conferensya pati. Bago kami pumunta ron, ay siguro, kaya buto muna siguro kami. Sa ito lang, may tinatamad ng bumuto. Kaya lang ay mabuto na rin. Natamad na ako kasi parang wala na akong tiwala sa mga tao. Wala naman tiwala doon sa mga buwan. Kaya lang ngayon, bumuto na rin ako. Nakawa naman yung tiya ko. Kaya ako lang ang bumuto sa kanya. Pero ay ko, salamat kasi sana nga ipatuho ang puso niya na siya ay magmakaligod sa Panginoon. Nagulat na sinintay, tinatanong niya ako kung sino nilagbubuto ko. Ay binanggit ko. Kasi hindi na nakalala. Hindi ako pala pastor yun. Hindi ako yun. Ako din ang tatay ko yun. Hindi ko kinakampanyaan. So, kasi hindi po tayo nakano sa kanya. Hindi po tayo involved. Hindi ingatan po natin na tayo maling o masangkot sa ganyan. Dahil yung mga yan, puro lahat yan, tao yan. Pag titignan mo ng sinuportahan mo ng sobra-sobra yan, pag yan sumimplang, kasama ka sa ipakikita ng pagkatao niya. Kaya mahirap. Okay, so yan lang, sinabi ko nga, bukas ay butukan. So, lalabas doon yung mga sinuportahan ng taong bayan. Tulad na aking sinabi, kahit gaano maganda ang anukala ng isang tumatakbo para mamimbigan, gaano mang kaseryoso ang puso nila, na nais nilang mag-import sa bayan kung hindi susuportahan ng taong bayan, alam na nangyayari. Ganon din ang ating fellowship. Kahit gano'n maganda ang ating adikain, maraming kaluluwa, mga adik, mga wasak na tahanan, mabigyan ng direksyon ng buhay, at makapagpadala ng pamilya na magiging mabuting halimbawa sa bayan, sa bawat bayan-bayan na
na mag-aakay ng kaluluwa sa pangalan ng Panginoon. Kahit kagano maganda yung panakala natin, hindi natin susukutaan. Alam mo nangyayari. Yun ang dahilan, bakit tayo nandito ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Dahil una, ang gawain natin, ang dito sa atin, hindi ito gawain namin, hindi ito gawain ng San Rosella family. Mayroon pong pagkakataon, may posibilidad na kami alisin sa lugar na ito. Kaya kapag hindi nasanay ang iwanan na sumusuporta sa gawain ng Diyos, yung papalit, kawawa. Buti ko yung papalit. Dahil may mga anak din, tulad na yung misis na stable ng buhay, ay paano ko yung papalit ay wala pang anak, nagwapang sa liga. Pero pag ang isang church ay naturuan, pinandilan, kung bakit ituturo natin ito. Pag ang isang church ay naturuan, yung papalit, hindi nahihirapan. Magtapos magpapasalamat sa Diyos. At sasabihin niya, salamat sa Panginoon dahil ako'y nailagay sa isang paraisong lugar. Ano ba yung ibig sabihin? Ganon. Kaya yun po ang kailangan. Kaya tayo po ay tinuturuan na sumuporta sa gawain ng Diyos. At lahat ng mga bagay na ginagawa ninyo, Diyos ang magbabalik niyan. Kaya nasabi ko nga, ang panalangin ko sa mga tao, yung nakaraan, kung makita nyo, naging magandang, niyak-niyak ako sa akin. Kasi, ano talaga ako yung kasi talagang, ang sukatan ko kasi talaga nakakapala ng isang tao yung pananalapi. Parang di ba? Kasi yung pananalapi, nakadugtong yan sa puso ng tao. Doon mo makikita ang puso ng tao sa pamamagitan ng pananalapi. Si Judas, nahayag ang kanyang pagkatao dahil sa pananalapi. Itinagkalo siya ng pananalapi niya. Kaya kapag nakikita ko ng mayroon mga, kasi alam ko yun, 20 pesos na lamang ko, alam ko kung paano nyo yung pinaghirapan yan eh. Alam ko yan, kaya pag nakakakita ko, alam ng asawa ko yan, sabi ko, mag-ibig ka. Minsan na, pag dumarating yung tapos mayroon lalapit sa kanya na hihingi ng tulong na sabi, sinasabi ko sa mga pera ng mananampalataya, pera ng Diyos yan. Yang humihingi sa iyo ng pera, wala yung ginawa, hindi marunong magtrabaho. Huwag mong ibibigyan siya. Kasi sabi ko talaga, sabi ko, dugo ng mananampalataya yan. Alam ko po kasi kung gano'ng kahirap itain ng pera. Alam ko yan. So, kaya kapag may nakikita ko talaga, pag nakakakita ko ng pananalapi, ako po talaga ay yung puso ko talaga ay nagbibilang. Kaya hindi ko maiwasan na imahiya. Kaya ayaw ko lang sa iba kung anong dating sa inyo. Kasi maraming beses na nakuha ko, testimony ko na, ako'y nasa lupa na hindi ko na pudol lahat ng masasakit na salita. Dahil sa pananawal ng titles. Nasa yung pastor, yung pera, wala nang tuhang bili kundi pera. Alin ko na yan, sarili ko pang buwan. Kung hindi kaya sa akin, silang mag-asawa, hindi makakakilala sa kanila. Pero narinig ko sa kanila, pastor, mukhang pera. At yung mga nakita ko sa kanila, hanggang ngayon, nakakakilang tayo kung mga ko dahil nakakagay tayo. Sinisigaw yung takbo ng buwan. Kahiwala sila ng kanyang sampalan. Sabu. Lahat yun. Yung nagsalita sa akin ng gano'n. Kaya nga, sabi na, yung nasabi ng Panginoon, hindi naman natutulog ang ating Panginoon Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo, pagdating sa usapin ng pera, ay pagtiwalaan ninyo ng inyong lingkod. Alam ko kung paano kahirap ang kumitan ng pananalapi. Kaya nakita ko mag-respect sa tao, talaga sa ulo ko, alam ko ng Panginoon niya, ako po'y naliiyak. Kaya alam ko, inaabang nila yan sa kanila mga isinusubo.
isusubo na lang sana nila sa kanilang mga tibig. Okay, nainili ko ng pananalapit para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Makan ko si Michael para pangunahan tayo dito. Hallelujah. Tayo ko'y manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya na ginagawa sa aming mga buhay. At malayo mo ang bawat isa sa amin, dakilang Diyos, na walang sawa sa pagsuporta sa gawain mo, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Awit na natin ang pagkawa na tayo sa ating mga pumasok ko yung pala nakapasok na kayo. Okay, so maraming salamat sa mga manunugtog sa palangin kayo ng ating Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ngayon po, hanggang ngayon po yung pangyayari na naganap sa NAIA Terminal 1 ay viral pa rin. Hanggang ngayon, ang dami pa rin natulong tent na dahilan. Ako naniniwala, alam niyo yung sinasabi ko. Ngayong isang SUV na Ford, kita sa parking, bigla na lang tumakbo ng magasa at tumatay ng 2 katao sa yung bata. Hindi ko masyado yung isa. Maraming narisugatan. Kita natin yung dramatic na tagpo. Hindi yakan yung maapektuhan. Yung sa lalaki, pares pa yata yun. Sinisigaw siya, anak ko yan, anak ko yan. Hindi ko pinapanood sa totoo lang kasi naano ako, aawa ako. So, ang dami ng puto ngayon, hanggang ngayon, gumagawa sila ng product. Ang dami nila sinasabi, kailan, kung bakit nangyari ko. Kaya, nung nakaraan linggo, linggo ba yun, Miyerkules yata, ay nangangamusap na ako, nagkaroon ko ng idea patungkol sa tema niyo, sa pagpuno niyo. Nabigyan ko ng pansin niyo sa itang pagsasanay. So, yung sanay. Na yung kinukul ko ron na ang taong sanay sa isang bagay na ililigtas sa di magandang may ginagawa. Dahil nga ako'y driver, ang driver ay yung sasakyan na magwala ay matik, wala clutch. Ano katulad ng kita ng gano'n? Nasa paa, apat lang ng gano'n, mas preno. 2 lang yung nakalagay doon na nagpukontrol ko sa nabanggit ko, nasabi ko, ang isang kailan doon, bakit sinapaama, hindi siya sanay. Dahil ang tao, sabi ko nga, kapag sanay siya, binasi ko sa karanasan ko yan, na kahit ako'y tulog, nanganagilip ako, at ako'y tulog, pagtapak ko ng preno pa rin talaga. Ang sabi kasi Diyos ang natapakan daw ay yung accelerator, yung nagpapatakbo, yung gas, kaya lalo kong marudot. Kaya sabi ko, kaya si Bill, ano nang bibigyan? Dahil one time nangyari sa kanya yan. Sabi ko, Bill, reverse yan! Tinapakan niya ang preno, ang tinapakan niya ay yung pangharurot. Kaya ginawa ko lang, pagawang kami doon sa cambio, nilagay ko doon sa forward para umabante, kaya lang, meron nang hindi maganda. Kaya ako nanimala na unawaan sa ibig na sinasabi ko. Kailangan ng tao sanay. Kaya yung pagsako ng Miyerkules, ang yung pagsako, may malaking pakinabang sa tao magsasanay. Lalo na sa kabanan. Yung sanay dumalo sa gawain ng Diyos. May pakinabang niya. Hindi kang magkakamali, hindi kang magbubunga, hindi magbubunga ng hindi maganda ang isang tao kung siya'y sanay sa mabubuting bagay. Yun yung pinangaral ko ng Miyerkules.
pagsanay ka sa mabubuting bagay, sabi ko nga, parang ano yan eh, parang computerized yan eh, naka-program na sa isipan nila. Ilang beses ko lang ito nakatunayan na. Minsan nasa SM kami doon, Lucena, may nakabila yung dahil di ko kuha yung ID nung guardia. So nandun ako, yung nasa unahan ko, isang di pala ang apat ko sa tulos ng sasakyan ni Gil. Ay, ang ID ko kasi nasa ganito. So, nakaganon ako, kung gano'n hindi ko makuha maigi, hindi ko namalayan, naka-drive, nasa-set pa yung company nasa drive. Kasi nasa drive, pag ginagawa yan, nandibilo rin ang outfit, pero pagka ayan nung siya, nasabi yung hindi ko makuha gano'n. Kaya ginawa ko, inulat ko gano'n, inulat akong gano'n. Yung pagsinta akong gano'n, sakto-sakto ko sa accelerator. Sumunggap talagang gano'n. Sabi, siyempre hindi ako na. Automatic na kagad eh. Sabi pa ako kagad sa preno eh. Gano'n yung nagano'n na lang ang gusto na. Sabi, sige, sumunggap na gano'n. Kaya nga yung sinasabi ko, base sa karanasan ko, kapag sanay ka, dahil pagtrabaho mo na talaga yan, gawain mo na yan, mahirap mangyari yung mga masinti. Kaya ang aking hatulo, hindi siya sanay. Yung ang totoo nun, maaaring bakuhan lang siya ang hanapin ko. Yun ang ibig ko sabihin. Ngayon, i-continuous ko yun. Ginawa ko ulit ng mensahe. At nais ko naman yung pangyayari na yun, nais kong bigyan ng pansin. Ang isa, ang binapanood pa ko isang sabi nung isang korento nung isang nag-content, pinakita nga naman niya, posible daw na nakatapak parehas sa dalawang paa. Pag kasi yun, hindi dapat ganun. Isang paa lang kasi dapat hindi gagamit doon. Yung isang paa, maaaring nasa peno, yung isa nasa accelerator. Kaya naman maaaring naglaban. Tapos nabitawan niya yung nasa peno, kaya labo kong nagulo. Kasi pinakita naman niya yung video, nakapula yung dilaw sa ulian. Ako kung hindi tumaakal, pinakapula. Kaya sabi ko, simple nga, dalawang paa ang dapat. Yan nakakakuan eh. Kaya binitawan niya yung so, nabus yung accelerator, kaya nangarasa. So, biglang ang akin naman doon, na pinapagsa ko, hindi siya nakapokus sa kanyang ginagawa. Hindi nakapako sa madaling salita yung kanyang Hindi natin alam, hindi pinakita, mga maaari meron siyang ka-text, habang pinatapin na niya yung inaabandon niya yung buwan. Isa yun. Kaya nais kong mga aral, pagsabi ko, without focus, there's no safety. Kung walang pagpapato ng isipan, walang kaligtasan. Yun mga kapatid, ang nais ko ipakakot sa inyo. Sabi nga ng isang quotation, your life is controlled by what you focus on. Ang buhay daw ng tao ay pinatatakbo kung saan ka nakapakot ng isipan. Ay so tayo muna ipanandali ang manalangin. Praise God. Dakila at tapat na Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong salita. Ang bawat katagan na bibitawan ko'y samahan ginawa ng iyong salita, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Colossians chapter 3 verse 2. Ang sabi ng Bible ay ganito, Colossians chapter 3 verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Bakit sinabi ito ni Apostol Pablo? Dahil ang nais ni Pablo, maging safe ang ating buhay. Hindi tayo mapahamak, hindi tayo umabot sa isang kapahamakan na tulad sa driver na yaon. Kaya sabi niya, ituon, ilagat, ipako ninyo ang inyong mga isipan sa mga bagay na nasa itaas. Bakit ginabi niya sa itaas? Dahil wala pong pinaka-safe na lugar kundi sa taas. Pag doon naka-focus,
pirme, nakapix ang isipan nyo, safe ka. Maniwala kayo sa hindi nyo ng katotohanan. Sa Manila kasi, napakalaga nung tinatawag ng top dead center. Yun yung sentro. Kasi pag binigyan mo ng pansin yung focus na yan, ang isang na synonyms niya, sentro. Center. Nakasentro ka. Kaya meron sa makina, sa pagbubuo ng makina, may tinatawag na TDC, top dead center. Yung umiikot doon sa baba, pinakang-camshaft, tapos yung nasa itaas na nagpapakikot ng formula, kailangan nyo kayo magka-sentro, magka-timing. Hindi po pwede magkahiwalay ng ikot yun. Hindi yung tatakbo. Pero pag yung pati, hindi magkahiwalay, nakakagod ka ng kasisipa. Ano ng makina mo, tatakbo yun. Masisira. Kakakot ng makina mo. Kaya ang pinaka-safe ay yung nakasentro ng isipan ko. Yung ang ibigin mo. Kaya ngayon, ang naisunong bigyan ng pansin, ang taong walang focus, ang isipan ay makamali. Ikakita naman eh. Tingnan mo, nag-rewisyo siya ng kaparanda. Kaya tandaan ninyo yun. Itanin nyo sa puso nyo yun. Na ang taong walang focus, walang fix, hindi nakasentro ang isipan kung ano man ang ginagawa niya ay mapanganib. Umupo siya sa kanyang sasakyan, saan araw ng isipan niya? Ate, maaari nga sa cellphone, maaari meron dito, natin ko yung kasama ko. Ay, sa kalabuyo naman hindi ko sinasabing gano'n ha. Hindi example ko lang. Hindi ka nakapokus sa ginagawa mo. Umupo ka ng makinarya, hindi nakasentro ang isipan mo sa ginagawa mo. Gumagalaw ang katawan mo, kung ano-anong ginagalaw ng kaway mo, ipipito si Matila, si Manutela, pero hindi nakasentro ang isipan mo. Ang taong ganyan, mapanganib. Nakamamatay na. Natandaan natin, ang kapatid sa Panginoon, isentro natin, alamin mo kung saan nakasentro ang isipan mo para hindi ka maka-apekto ng kapwa mo. Ang mga halimbawa rito, si Jonas, nag-list ko na bakit, pangitulo na kayo. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa Nineveh, ipangaral mo ang salita ng Diyos para magsisi ang mga tao ito. Ayaw niyang gawin. Sumakay siya ng barko papuntang Tarsus. Di ba? Hindi siya ang isipan na ayaw niyang i-fix sa pinagagawa ng Diyos sa kanyang personalidad dahil siya'y mangangaral, dapat naandun siya para mangaral. Pero nung ginawa niya, bumili siya ng ticket para magdiwalim. Hindi siya nakasentro. Kaya ano naging epekto niya? Ang daming napahamak sa barko. Yung kanilang mga kagamitan, pinagtatapon nila. Yung bagong bilhin nilang television o red, baka dahil sa sabi yung pauwi, naitapon niya. Di ba? Halos lahat ng kargamento ng barko na itapon. Dahil lang yun sa isang tao, hindi nakasentro ang isipan. Kaya maging aral ko sa atin ng mga kapatid, kung ang tao hindi nakasentro ang isipan, ito tayo yan. Magdadala ng panganin natin sa pananalapi. Pag-isipan ng iyo, isang sambahayan, pag-isipan ng isang tao, hati, dalawa, nakaupo siya sa makina, tinalag niya yung hambli. Kapag tinalag niya yun, hindi naman naarangkada yun kung hindi na tinalag yun eh. In-release niya, hindi nakasentro ang isipan niya, hindi nakapokus sa ginagawa niya. Pangalawa, na bumigyan ng pansin, ang tao walang focus ang isipan, walang identity. Ano ko masasabihan kung anong pagkatao ng isang tao at hindi nakapokus ang isipan? Anong tawag mo doon? Sa Bible, ang mga tao tinawag na Kristiyano, tandaan ninyo, ang mga tao tinawag na Kristiyano dahil sa kanilang identity, dahil sila ay nakapis, nakapokus
Nakapako ang isipan sa gawain ng Diyos. Kaya sabi ng Acts chapter 11 verse 26, at nang siya kanyang masuntungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. Nangyari na sa buong isang taon, sila nakisama sa iglesia at nagsipagsuturo sa maraming tao at ang mga alagad ipinasimulan tawagin mga Kristiyano sa Antioquia. Bakit sila tinawag na Kristiyano? Sapagkat wala silang ginawa kundi ang tawagan ng Panginoon. Kasi mo makikita na ang tao, nakikita ang identity niya kung saan siya nakapokus. Kung saan nakapix ng isipan niya. Diba? Kaya ang tao, sisya na kayo kung yung ginagamit yung lagi-lagi. Kasi gusto ko maalala kayo. Pati lahat ng aking mga at ang tao lagi nakakawak sa cellphone, games, anong tawag? Anong identity na bubuhay sa inyo? Tama. Kasi wala nang ginagawa kung dito gawin lang. Sabi ko nga, hindi ako natanyan ikaw sa kapahapon. Hindi ako nabasa ng game. Walang problema kung magbigay ka dyan ng mga 4 na oras. Walang problema dyan. Nagilibang ka, stress ka, nagbibigay ka ng 3 oras ka ng ako. Pero yung maging rotation na yan ng buhay mo, tuwing umaga, magigising ka kayo ng 8 hours. Lunes ng umaga, 8 hours. Martes ng umaga, 8 hours. Merkulis ng umaga, ibig sabihin ng identity mo. Kaya ang tawag dyan, nakapokus ka ng tawag dyan. T-A-N-A-T. Yun ang identity mo. Kaya kakawagin yung Panginoon. Ako nyo, ulitin ko, walang masamang magmabang. Kung ginagawa ko lang, halimbawa, isang beses sa isang video, mag-help ka. Ha? Walang problema ko. Pero yung rotation mo na, sikatakalat mo, bugang ka ng araw sa kanya, eh, yun ang identity mo. T-A-N-A-T. So, nakuha nyo yung ibig ko sabihin. Acts chapter 17 verse 6, ano sabi rito? At ang hindi sila makasumpungan na nilang kinalagdag sa Jason at ang ilang kapatid sa harap ng punong bayan na pinagsisigawan. Itong mga nagsisipag-tiwarik ng sanlibutan ay nagsiparito rin naman. Kasi hindi sabi nagsisipag-tiwarik ng sanlibutan. Yan ang tawag din ng Apostol Pablo ng panahon na yun, nagsisipag-tiwarik ng sanlibutan. Bakit ganun ang naging identity nila? Kasi wala silang ginawa kundi mangaral ng mga dinabago nila ang isipan ng tao. Kaya sinabi yung pinapalitan nila ang sanlibutan. Kasi yung kinalakhan, yung ginagawa ko. Binabaliktad ko yung kaisipan ng aking mga anak na maaalialo kung po sa sanlibutan. Kaya ako naman pala, dinig. Totoo lang. Mga anak ko talaga sinasabi ko laging ganyan. Kaya minsan ko, iba na nga kasi yung pinasamalan. Yung nasabi ko kung saan ka nagsamay. Eh gano'n mahirap ayos baguhin yun. Diba? Doon makikita, pangatlo, ang tao hindi focus ang isipan ay hindi nakaluluto. Ang tao hindi nakapokus ang isipan ay hindi nakaluluto. Pero ang totoo talaga yan, ang tao, may pinatutuunan ng isipan. May pinapakakulan ng isipan. Pinapatulan ng tempo. Ay focus na. Kaya hindi magandang pagtutuon ng isipan. Kapag yung sabihin, pag hindi maganda, hindi nakakalugod. Hindi nakakalugod pag hindi maganda. Kaya nung sabi nito ng Bible, James chapter 1 verse 8, an open-minded man is unstable in all his ways. Ang tao may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakas. Kaya, ano ibig sabihin mo? Di ba yan ang umusap sa taong hindi nakapix ang isipan? Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakas. Wala ibig sabihin, wala siyang maging stable. Wala siyang maging build up.
Sa verse 7, ano sabi nito? Verse 8 nung binasa ko, James chapter 1 verse 8. Ngayon, James chapter 1 verse 7. Sapagkat huwag isipin ng tao nyo na siya kakangad ng anumang bagay sa Panginoon. Ibig sabihin, huwag isipan ay sama-sama. Hindi siya nakapermi. Hindi nakapako ang isipan niya. Ibig sabihin, hindi kailangan siya kalimutan ng Diyos. Yun yung tinutulog natin. Yung salita, ulitin ko yung salita. Ano sabi rito? A double-minded man is unstable. Maraming po ibig sabihin ng unstable. Ibig sabihin ng hindi yung nakakalito. Yung salita ng unstable. Wala siyang magkakapag. Wala siyang unstable na. Wala siyang nagawang maganda. Kaya yung salitang unstable, yung salitang dalawang isipan, hindi mo pwedeng kabitan niya ng salitang excellent. Tama ba? Kasi nakapokus ka sa yung na nakasa sa terminal 1, ano tatawagin mo doon? Ilalagay mo doon yung salitang excellent! Bravo! Hindi mo pwedeng sabihin yung gano'n kasi hindi siya nakapokus sa ginagawa niya. Pwede mong ikabit yung salitang excellent sa isang taong nakapermi ang isipan sa isang bagay na kanyang ginagawa. Kasi ang isang kamangha-mangha o amazing, excellent, excellency o amazing, yan ay kinakabitan sa isang taong nakapokus ang isipan sa ginagawa niya dahil mag-resulta yun ng kamangha-mangha. Bravo! Yes! Nalala ko na ako nasa yung dami may pinagagawa sa akin. Hindi mo ito. Patagin mo yan, alisin mo yung bukol-bukol. At kami ko, yung loader ko, yung grader ko. Mamaya, babalik na yung biso mo na arako. Excellent! Hiya-miya. Lagi na kasi nakapokus ka sa ginagawa mo eh. Pwede ka ba sabihin ng gano'n? Hindi man, kapag naniwala ka, yung salitang excellent, hindi mo yung pwede ikabit sa isang tao, ang ginagawa ay hindi perme. Wala kayo. So yun lang tayo mga kapatid. Kaya ano sabi dito? Acts chapter 2, verse 42. Tatalong ko doon sa 47, ganito ang sabi, Acts chapter 2. At sila nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol at tinapay sa pananalangin. Ano sa ibang, yung malamang 43 o 44, ano nalagay doon, at araw-araw sila ay nasa pananalangin, nasa templo. Hindi ko na lang binambi. Kaya sabi dito, at sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. Ano nasasabi niya dito? Bakit nasa naisulat yun? Kaya naisulat yun, ang nakita rito dito tulong, sila ay nakapokus sa kanilang ginagawa. Yung salitang at sila ay nagsipanatiling matibay, hindi masasabi yung salitang nagsipanatiling matibay kung pabago-bago at hindi nakapirmi ang isipan nila. Tapos sa verse 47, na nagpupuli sa Diyos at nagkakaroon ng pag-ingat ng buong bayan. Yung pag-ingat ng buong bayan, ibig sabihin, sila'y pinalulugtan. Kaya yung mga taong nakapix ang isipan, nakasentro ang isipan, pinalulugtan. Pero lang nakita, hindi ko alam kung sino naman ito. Yung nakulang kanina sa application, sa Google, nakalagay dito, start your distraction is your focus. Isa kasi hindi maganda yung ng suwet. Ang sabi rito, alam ko kasi ito, ang sabi, dudumin mo yung mga distraction sa buhay mo, pakainin mo yung kung saan ka nakapokus. Yan ang ibig sabihin mo. Lutumin mo daw yung mga distraction. Ano yung nakakaapaga sa iyo? Lutumin mo. Kaya mo mamatay sa buto yung intent.
Pag hindi pa nakilala kung ano, pinakakayo na. Ibig sabihin dito, start your distraction. Please, your focus. Ang destinasyon, ito yung pagmuli, dito ako magkatapos. Tapos na ito, pangako. Ang destinasyon ng tao ay mababago kung ang tao ay nakapokus sa gusto niyang mangyari sa buhay. Yung driver na yun, kung siya ay nag-focus sa kanyang pagkakahawak sa mga velas, nilit pa niya yung accelerator at yung tren. Kahit ano sabihin mo, isa naman ako, ang dami nagpupunten. Mali daw yung mali ka doon. Isa lang ang makapagpahinto doon. Preno lang. Yun lang yun eh. Preno lang. Nagagawin niya kung ano. Tama mo kayo, Pin? Kung ano makakapagpahinto doon. Preno lang. O kaya yung handbrake. Kung bakit hindi nagawa? Tignan mo yung destinasyon niya, hindi naging maganda, dahil hindi niya naihinto. Kaya ngayon ang sabi ko, ihinto niyo na. Yung dalawang kaisipan yun. Kaya sabi ni Santiago, ang taong may dalawang kaisipan, walang anong bagay na matatamot. Kaya ang panguling ang binibigyan ko ng pansin, ang destinasyon ng tao ay nababago kung ang tao ay nakafocus sa gusto niya mangyari sa buhay. Maraming na dokumento. Meron ako na nakita ng sabi, wala, duhit na ng palad niya. Hindi duhit ang palad niya. Kahit anong sabihin mo ba, kung anong destinasyon ng buhay mo, sabihin mo ba silang destinasyon ng makaguhit sa palad mo, matibilang buka. Kahit ganun pa ang makaguhit sa palad mo, kung nakapokus ka, nakapakwa ang isipan mo sa mga bagay na nasa itaas, yun ang sabi ni Apostol Pablo, mababago ang destinasyon ng buhay mo. So natin makikita yun. Siyempre, mapasa tayo ng katotohanan. Sa Bible, parang lumabas mag-iwanan. 1 Chronicles chapter 4, verse 9. At si Jabez ay bandog sa kanyang mga kapatid at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez na sinasabi sapagkat itinanakong na kahirapan siya. Grabe na nung malos din niya. Pero itinamitin namin ito. Nanganak ng may kahirapan. Kaya ang ginawa niya, ang kanyang anak, pinangalanan niya ng Jabez na ibig sabihin, anak sa mahirap. Gusto mo ganun ang nagkana? Laban ko sa iyo, ang papangalan ko sa iyo. Anak na kahirap. Sumpah yun. Kaya si Jabez, apektuhan ang kanyang buhay. Masaya hindi kasaysayan. Naapektuhan ang buhay niya. Kasi sa sila kung talagang natin yun, siguro natin siya eh. Anak sa pagpakahirap. Yun ang ibig sabihin niya. Kasi sa Bible, yung mga magulang, ang anak nila, pag naglapat sila ng pangalan sa mga anak nila, may pagluhan. May meaning. Ito totoo, no? Kaya yung Joshua, ibig sabihin yung Savior, at rin tulad yung salitang Jesus. Ibig sabihin yung Savior. Ano po yung ibig sabihin? Ibig ko, pinaparasahin ulit natin na si Jabez ay pantong sa kanyang mga kapatid. At tinawag ng kanyang pangalan na Jabez na sinasabi sapagkat ipinanak ko ay kahirapan. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel at nagsabi, O ako naway iyong pagpalain at palakihin ang aking hangganan at ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan na huwag akong maghirap at ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang bumigil. Nabago ang kanyang destinasyon ng kanyang buhay dahil nakapokus ang kanyang isipan sa Diyos, sa pananalangin. Ano ibig ko sabihin? Kaya ang destinasyon at ang kapalaran ng tao ay pwede mong magago, depende yan sa iyong kung
saan mo ipinapako ang isipan mo. Kung gusto mo isang araw maging successful ka, maging loyal ka, ipako mo ang isipan mo sa mga bagay na yan. Kalimutan mo muna yung mga jowa-jowa. Ipako mo yan sa ganyan kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Ano sabi ng Santiago? Ang taong dalawa ang isip, walang anumang matatanggap. Unstable sa lahat ng bagay. Peace. Your mind. Pwede nang baguhin ang destinasyon ng buhay mo. Kaya ako naniniwala kung yung lalaki na yun na nanagasa sa Terminal 1. Baka siguro kung gumagalaw yung paa niya, nakahawak niya yung cellphone niya, siguro yung tinakita niya, kailangan yung alam niya na nanagasa na sila. Ang panibig ko sabihin, pag inupuan mo ang isang batay, umupo siya sa makina, inakit mo yung buhay mo dyan, yung isipan. Kaya kung ano nga ang inuupuan mo, ang inuupuan mo na yun. Nag-aaral ka ngayon, inuupuan mo yan, napapakakalo lang ang bulan mo. Ilagay mo buong pag-iisip dyan. Mag-focus ka dyan. Huwag mo lagyan ng palako. Kung ano palako, pag-video, pag-video. Kasi yan ang babago ng destinasyon ng buhay mo, mga kapatid sa Panginoon. Kung ano yung inuupuan mo, ipako mo dyan ang isipan mo. Kasi dyan papapalahin ng Panginoon. Mga kapatid, yun ang nais kong ginawa ng ako sa inyo. Ano man ang ginagawa ng content, paano ko ba kailangan, yung gawa ng mayroon sus, mga tanig tayo nasasabi, isa lang na mapapagigil doon, pero at ano sabihin ko, tagal ko, 30 taon na ang nagmamanigo, pero lang ang makapagpagigil doon. Hindi, ang naman totoo noon, hindi siya sanay. Dahil sa ibang bagay siya nagpakasanay. Kaya nga ang taong sanay sa paggawa ng mabuti, malalo na sa disgrasya at kapakanan. Ang taong nakapits ang isipan sa kanyang inuupuan, tandaan mo ng magandang alihan. Pero ang taong hindi nakapits ang isipan, mawangan. Hindi magdala ng kamalasan. Yung natin ang ating mga ulo, sa ako sa isang city, kaya ang mga sa praise God, at malapit ang mga manunod ko. Lari-lari tumayo. Praise you all without praise. For we enthrone you. We proclaim you are
First time na kung parang nakakapinig ng ganito, kamunatan, kapilusan. Napakalaking bagay ang isipan nyo ng mga kids. Sabi ng Apostol Pablo, ginagap nyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa taas. Mapangalit ang isang tao, hindi kayang kontrolin ang kanilang isipan. Nakawagin sa Panginoon, so first time na kung parang kayo nakapakinig ng ganito. Buksan mo ang puso mo. Magbigay ka ng panahon. Isipin mo kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa iyo. Isipin mo ang mga bagay na pwedeng mangyari sa buhay mo kung tatanggapin mo ang ating Panginoon Jesus. Ang kasalanan, walang maitudulot na mabuti. Hindi ang kapahamakan. Ay ang pinakamagandang gawin mo, tanggapin mo si Jesus. Bilang Panginoon at sa oras na ito, nanailangan kita sa isang panalangin upang magkakaroon ang Panginoon bilang Panginoon at nakatapuyan ng buhay mo. Ulitin mo mga kanalang ito, dakilang Diyos, sinaamin ko po na aking nagkasama. Magagawin panahon at hindi ako nag-isip ng mga bagay na bukol sa iyo. Pero sa oras na ito, sinaamin ko ang aking mga pagkakamali at nagpasya ko sa aking sarili na tanggapin na bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Malaya kung binubuksan ang aking puso, inaanyayahan kitang na pumasok at mag-ari sa aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagkamaliw ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong pagkakatawa sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa oras na ito, mapabuhay ko panawagan tayo higit na nakakaalam kung ano ang ating kung ano ang ating sarili. Tulad na natin sinabi, halos din pagkatulad ng aking binitawan, pinangaral ang Miyerkules at ngayon. Ang tao sanay sa paggawa ng mabuti, naliligtas ng maaaring bukang kasama. Dahil pag sanay kang gumawa ng mabuti, parang napapahamak sa paggawa ng mabuti. Ang isang masama ay hinto na pipigilan kapag ikaw ay sanay gumawa ng mga bagay na mabuti. Ang bagay pa yung focus mo ng iyong isipan. Saan nakapins, saan nakafocus, saan nakapako ang ating isipan. Kaya sinabi ng sulpa mo, ilagak yung ang buong pag-iisip mo sa mga bagay na nasa taas, iwan sa mga bagay na narito sa ibang ng lupa. Distraction na. Kaya sa oras na ito, bukas ang alma, pwede ka magpagsukat sa Panginoon. Hindi ka lang kalakasan, kalagmumula sa ating Panginoon. Yes, Lord, O God, hallelujah. Lord, God, maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Lord, God, nakapagay na ito, alam ka, mga bagay na hindi ko na mabutin, mga bagay na hindi ko kaya
salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ilapit mo sa aming puso, iukit mo sa aming puso at kaisipan, Panginoon, ang iyong salita. Tulungan mo ang isipan namin ay lagi nakapako sa iyo, dakilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God, o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po sa inyong lahat at alangin po ng ating Panginoon. This is pa po tayo. At magandang gabi. Umaga sa inyong lahat. Okay.